Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, TGP, the generic pharmacy mga kanegosyo. Tungkol to or etong topic na to, tapusin mo to mga kanegosyo, sigurado marami kang matututunan. Tungkol ito sa Focus in One at paano mo a-applyan ng franchising business model. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo or kung nagninegosyo ka na, malamang kasama na to sa plano mo kapag nag-start ka magnegosyo or kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ito yung dahilan. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back na malugi yung sari-sari store ko noong pandemic, karamihan kasi ng mga store na malapit or nakapaligid sa school is puro nagsara mga kanegosyo. Dahil almost 2 years din na online class yung mga school. At 95% na nakapaligid or nakapalibot na negosyo sa school is puro nag-close. Isa na ako doon mga kanegosyo. At ang pangalawa ko negosyo is barbecuehan. Tumagal din yung barbecuehan ko almost a year. Pero eventually nalugi din ako mga kanegosyo. Lahat ng sinishare ko dito, tunay na negosyo lang. Hindi to networking, hindi to putyo-putyo na negosyo. Kumbaga, tunay na negosyo lang. Nung nagtayo ako ng barbecuehan mga kanegosyo, wala pa rin pala akong Focus in One. Kasi ang dami kong tinda. May barbecue ko, may tenga ko, may bulaklak, may balon-balunan, may baga, may isaw. So, pag sinabing Focus in One mga kanegosyo, pag sinabing isaw lang. Mas doon ka kasi makikilala eh. Ang advantage kasi ng nakapokus ka lang sa isa, yung marketing mo, una, hindi sabog. Kung papagawa ka ng tarpaulin, all about tungkol lang sa isaw, tungkol lang sa pork barbecue, halimbawa. Pati yung customer mo, every time na makakaisip na kumain ng pork barbecue, ikaw yung matatandaan. Kasi hindi sabog yung marketing mo. Alam ng customer mo kung paano ka ano yung identification mo, kung ano ba talaga yung produktong binibenta mo. Nakapokus ka lang sa isa eh. So automatic kung food business yung pinasok mo, halimbawa sa isang linggo gusto nila kumain ng pork barbecue, ikaw yung maiisip nila, ikaw yung pupuntahan nila. Ganon din yung post mo sa social media, paulit-ulit na tungkol lang sa barbecue. At advantage pa niyan, kung isa lang yung tinitinda mo, imposibleng hindi mo ma-perfect yung lasa niyan eh. Na patok sa customer mo eh. Napasok sa customer mo. Ito pa advantage mga kanegosyo. Mas namomonitor mo ng maayos yung cash flow ng negosyo mo kapag nakapag-focus ka lang sa isa. Kesa marami kang inventory. Lalo na kung nagsisimula ka magnegosyo, yung pera kasi natin pag nagsisimula tayo magnegosyo, limited lang yan. So, sobrang advantage na yun kapag pinokus mo lang sa isa talaga yung limited resources mo. Ngayon, mga kanegosyo, nabalik tayo kay TGP. Si TGP, maraming paninda, tama? Si TGP po, mga kanegosyo, combination siya ng platform business model tsaka franchising business model. Papaliwanag ko. Familiar tayo sa 7-Eleven, tama?
Kay 7-Eleven, nagpapa-franchise siya at bukod do'n, lahat ng paninda niya sa loob, postpaid. Or ibig sabihin, babagsakan muna siya ni supplier ng paninda at babayaran ni 7-Eleven yung mga paninda kay supplier. The moment na nabili ng customer yon, magbibilang pa si may-ari ng 7-Eleven ng 90 to 140 days. Cash flow gaming. Ganon din kay TGP, mga kanegosyo. Nagbabagsak muna si supplier ng mga medicine. Bibigyan ng ano yan, mga kanegosyo eh. Parang consignment. So the moment na nabili pa lang kay TGP yung medicine, babayaran pa ni TGP yan within 3 to 4 months. At bukod doon, nagpapa-franchise din si TGP. May kita na siya sa franchising fee, panalo pa siya sa cash flow. At mga kanegosyo, isa sa number 1 na pharmacy na franchising ang TGP. Gamot lang, wala nang iba. At pag nag-franchise ka kay TGP, mga kanegosyo, hindi ka pwedeng maglagay ng mga ibang produkto. Kasama sa kontrata niya yan eh. Hindi ka pwedeng maglagay ng bigasan, ng ice creaman. Kasi once na makita ka ng nagmo-monitor ng mga nagpa-franchise kay TGP, pwede ka nilang kasuhan kasi kasama yan sa pinirmahan mong contract. Pero lagi kong sinasabi dito sa channel ko or dito sa it's better na ikaw yung magpa-franchise ng negosyo mo. Sarili mong gawa, sarili mong brand, sarili mong produkto. Example ko lang yan. Pero mas sinasabi ko, wag kang mag-franchise. Much better na yung produkto mo, yung ipa-franchise mo, yung brand mo mismo. Trabahuin mo, mga kanegosyo. Sinasabi ko naman na mula simula, focus in one. Pag kumita ka, pumunta ka sa consulting firm, halimbawa tulad ko, gagawa ng operation manual yan, gagawa ng list, yung brand mo, papa-intellectual, papa-IP mo yan, na ikaw talaga yung may-ari ng brand. So maraming process, pero once na may nag-franchise naman na sa'yo, bawi ka na sa mga ginastos mo, mga kanegosyo. Nasa level 2 ang tunay na kitaan. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, lagi mong tatandaan, focus in one, community ng mayaman, original content, huwag kakalimutan, at scale up sa level 2 yan. Medyo, dati 2 lang, ngayon 4 na. Kailangan na rin kasi natin gumawa ng original content, mga kanegosyo. Kailangan na sa pagninegosyo yan. At kung bilang negosyante, kung dumadaan ka sa pagsubok or struggle ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.